Isang mabiyayang bagong taon at gabi sa bawat isa. Salamat sa Diyos sapagkat ngayong gabi, unang Miyerkules ng taong 2026 ay tayo po ay magkakasama, tayo po ay nagkakatipon upang patuloy na atin purihin, pasalamatan ang Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pagpatnubay sa bawat isa. At patuloy din na pag-aralan, alamin ang salita ng Panginoon na siyang magbibigay po sa atin ng direksyon ngayon pong 2026. Ano po? At ganun din po, ito rin po ay pagkakataon para atin pong may panalangin ang mga kahilingan po ng bawat isa sa atin. Kumusta na po kayo? Kumusta po ang ating pagdiriwang ng Pasko at pagsalubong sa bagong taon? Nawa ang bawat isa ay masisigla, malalakas, at tunay na nagpapasalamat sapagkat tayo po ay iningatan at hinayaan ng Panginoon na makarating po sa taong ito. Ano po? At alam ko po na yun nga kung paano po tayo sinamahan ng Panginoon noong nagdaang taon sa kabila ng maraming mga pagsubok, mga alalahanin, tayo po ay nakaraos at nakalampas sa taong yon. At alam ko po na marami pa tayong makakaharap na pagsubok sa taong ito, kaya patuloy po na tayo ay manampalataya sa ating pong Panginoon, tayo po ay makinig at sumunod sa kanyang mga instructions para malampasan po natin, maging mabunga ang ating pong bagong taon. Sa ating pong pag-aaral ngayon pong gabi, atin na pong buksan ang ating pong mga Biblia sa Luke chapter 2, verse 52. Luke chapter 2, verse 52. Ang sabi po dito, "And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat at niluluwalhati ka namin sapagkat napakabuti mo sa bawat isa. Salamat Panginoon sa nagdaang Pasko, bagong taon na lumipas sa buhay namin. Salamat po Panginoon sa inyo pong mga itinuro sa amin, mga ipinaalala sa amin Panginoon. At dalayan ko po sa bagong taon na ito na meron kami, nawa ay bigyan namin ng kahalagahan ang pag-aaral, ang pakikinig ng inyo pong salita sapagkat ito po ang magbibigay sa amin ng ilaw, ng gabay sa amin pong pamumuhay sa taong ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Kaya Panginoon, ihanda mo ng puso't isipan namin sa pag-aaral ng inyong salita. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Meron pong nagsabi na pagka bagong taon daw po, tayong lahat ay nagiging karpintero. Okay? Bakit po kaya? Sapagkat tuwing darating po at tuwing sasalubungin natin ang bagong taon, lagi po nating iniisip yung mga bagay na dapat nating baguhin sa atin pong sarili, no? Yung mga bagay na dapat nating i-improve, yung mga bagay na dapat nating i-repair, i-renovate, or i-replace, no? Sa buhay po natin. Madalas yung atin pong diet, ano po, yung ating health, yung atin pong mga relationships, yung paraan ng ating pagtatrabaho o pag-aaral. Gusto po nating lahat yan na mag-improve, no? Mas maging maayos, mas maging maunlad every time na sasalubungin po natin ang bagong taon. Di po ba? Ngunit ayon po sa isang survey, madalas daw po itong tinatawag nating mga New Year's resolution, ano? Yun nga, itong New Year's resolution, ito yung mga bagay na gusto nating ayusin, baguhin sa buhay natin. At ayon nga dito sa survey na ito, yun daw pong ating mga resolutions na yan, madalas ay 2 weeks lamang effective or 2 weeks lang nating talagang pinagsisikapang gawin. No, pagka nahirapan tayo, nakakalimutan na natin hanggang sa tuluyan ng i-give up po natin. Kung kaya't, kung inyong napapansin, taon-taon na lang, pare-pareho po ang ating New Year's resolutions. Di po ba? Sapagkat meron po tayong nakakalimutang gawin or idagdag dun po sa atin pong mga resolutions. Mga kapatid, ngayong gabi, ang atin pong pag-aaralan ay magtuturo sa atin na yung atin pong New Year's resolutions every year, kung bakit hindi ito natutupad sapagkat imbalance, ano? Hindi pantay, hindi sakto, or kulang yung atin pong ginagawa kung kaya't madalas ito po ay nabibigo, ito po ay hindi natatapos. Para itong isang bangko or stool ano na may 4 na legs, pagka isa lang yung iyong pinatibay, no? Sa isa ka lang nag-focus,
yan ay mabubuwal, di po ba? Or kahit yung isa lang ang hindi mo mapansin, yung tatlo ay pagtuunan mo ng pansin, yung isa ay hindi, mabubuwal pa rin yan. At itong talata natin pong binasa ay makikita natin ang Panginoong Hesukristo ay merong apat na bahagi sa kanyang buhay na lumago, no? Tumatag, nag-increase, umunlad. Kung kaya't masasabi ko po, kung ating oobserbahan ang buhay ng Panginoong Hesukristo, balanse ang kanyang buhay at natapos niya yung kanyang mga dapat gawin. Nagtagumpay siya sa kanyang purpose sa pagpunta dito sa lupa. At nawa mga kapatid, ngayong buwang ito ng January, ngayong unang buwan ng 2026, napakaganda na sa pagsisimula ng taong ito, maiayos na natin, no? Maiporma na natin yung mga dapat nating ayusin, dapat nating i-improve sa ating pong buhay para sa pagdaan, paglipas ng bawat araw hanggang sa matapos po ang 2026, wala tayong masayang na araw, walang masayang na panahon sa buhay natin. Lahat ng mga dapat nating gawin ay natapos natin, napagtagumpayan po natin. Ano po? At kung titingnan po natin itong talata natin pong binasa, ang sabi dito sa Luke chapter 2 verse 52, and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and men. Makikita po natin yung apat na bahagi sa buhay ng Panginoong Hesukristo na lumago, no? Umunlad. Ang una, ang sabi diyan, yung wisdom niya. Okay? Yung kanyang karunungan, yung kanyang pag-iisip. Ito ay lumago. And then ang pangalawa, yung kanyang pangangatawan, no? Siya ay lumaki, no? Siya ay hindi na natiling bata, hindi siya nanatiling sanggol, no? Kundi siya ay naging adult din, di po ba? And then, ang pangatlo at ang pang-apat, ang sabi dito, and in favor with God and men. So, yung kanyang relationship sa Panginoon at yung kanyang relationship sa tao ay lumago din, nag-improve din. So, ngayon po nga gabi at ngayon pong buwan, ito po ang sisikapin natin na matutunan at sisikapin natin sa biyaya ng Panginoon na talagang bigyan ng panahon na palaguin. Una, yung karunungan natin. Pangalawa, yung ating pangangatawan. Pangatlo, yung ating pong relasyon sa Diyos. And then ang pang-apat, yung ating relasyon sa tao. So ngayong gabi, ang atin lamang po, magfo-focus po muna tayo dito sa wisdom. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, increase in wisdom. Increase in wisdom. Lumago tayo sa atin pong karunungan. Mahalaga po ba ang karunungan sa bawat isa? Masasabi ko po sa gabing ito na napakahalaga ng karunungan. Hindi lamang kaalaman or pagkakaunawa, kundi karunungan. Ano bang difference ng tatlong salitang ito? Knowledge, understanding, and wisdom. Ang knowledge daw, ang ibig sabihin, it's gathering of facts. No? Ito ay pag-iipon lamang ng mga katotohanan, no? Ng mga kaalaman. Okay? So kung marami kang nabasang libro, no, kung memorize mo ang maraming mga bagay, ibig sabihin, ikaw ay maalam. Okay? And then, ang pangalawa, yung pangunawa. Ano ba ibig sabihin ng understanding? It is grasping the meaning of the facts. No? Ibig sabihin, nakikita mo, no, kung anong kahulugan ng mga katotohanan na yun na iyong nagather. Okay? So, nakikita mo lang, naiintindihan mo lang siya. Pero ang karunungan daw ay ito. Wisdom is applying those facts to life in a way that pleases God. So, lahat ng iyong mga nalaman, natutunan, no, naunawaan, ang wisdom daw, ang karunungan ay iyong paggawa nito, no, pag-apply nito sa iyong buhay. At posible po na marami tayong alam, pero bihira yung ating ina-apply sa ating pong buhay. Katulad na lang sa larangan ng pangingisda. No po? May mga tao na maraming alam tungkol sa pangingisda. Alam kung saang banda makakakuha ng maraming isda. No? Maraming tao ang alam kung ano-anong mga isda ang masarap at mabilis mahuli. Maraming mga tao ang alam kung paano gumawa ng net. Maraming mga tao ang alam kung anong oras dapat magisda at hindi dapat mangisda. So yun ang maraming kaalaman tungkol sa pangisda. Pero hanggat hindi ka nangingisda, hanggat hindi mo ina-apply yung alam mo, no,
ay hindi ka pa rin marunong mangisda. Sapagkat ang tunay na marunong mangisda ay yung maraming alam, no, tungkol sa isda, saan ito, kailan, at siya ay lumalabas, no, dala ang kanyang bangka at ang kanyang lambat at inihahagis ang lambat para makahuli ng isda. Yun daw ang taong marunong. He applies what he knows. Okay? At ganun din po sa atin pong pagkaalam tungkol sa Diyos, pagkaalam tungkol sa kanyang salita. Marami tayong alam at memorize ng mga salita niya. Pero mga kapatid, hanggat hindi natin ito ini-apply sa buhay natin, hanggat hindi natin ito iniaangkop sa buhay natin, hindi po tayo marunong. Hindi po tayo umuunlad sa karunungan. Nawa ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay mag-udyok sa atin, mag-encourage sa atin na lumago sa ating karunungan. Ang ibig pong sabihin, isabuhay po natin yung ating mga napapag-aralan at natututunan. Lalo na yung mga narinig natin, napag-aralan natin nung mga nagdaang taon. Kasi sabihin ko po sa inyo, kailangan po natin yan sa ating pagharap sa bagong taon na ito. Okay po? So, tingnan po natin ang nakalagay dito sa James chapter 1 verse 5. At dito po natin makikita ang tatlong paraan para lumago tayo sa ating karunungan. Okay? Ang sabi sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Okay? So dito po, meron tayong tatlong makikita na paraan para lumago ang atin pong karunungan. Ang una na gusto ko pong makita dito, we need to admit our lack of wisdom. No? We need to admit that we lack wisdom. Kailangan po nating aminin, no? Tanggapin na kulang tayo sa karunungan. Kailangan nating magpakumbaba sa Panginoon. Kailangan, mga kapatid, na ma-realize natin, no, na hindi natin alam lahat. Kasi ganito, no, obserbahan po ninyo, noong 2025, kung bibilangin natin yung mga pagkakamali natin at yung ating mga tama na ginawa, alin ang mas marami? At alin yung na-highlight? Di po ba? Marahil ang maiisip natin sa oras na ito ay yung mga pagkakamali natin, yung mga sana ginawa natin o sinabi natin or pinuntahan natin, or maiisip din natin yung mga sana hindi natin ginawa, hindi natin sinabi, no? Sana nakapaghintay tayo. Di po ba? And then, ang pangalawa na gusto ko po na makita natin para ma-realize natin na kailangan natin ng karunungan, no? Na ma-realize natin at tanggapin natin na kulang tayo sa karunungan at kailangan natin ito ay yung mga reactions natin. Di po ba? Mga reactions natin sa mga problema, no? Mga reactions natin sa pressure, di po ba? Sa trabaho, sa pag-aaral, no? At ito pa, yung mga reactions natin sa mga tagumpay. Okay? Kailangan malaman po natin yan. Kasi kung hindi po tayo marunong, no? Hindi po natin alam paano magre-react sa mga problema, no, at sa tagumpay. Okay? At sa gabing ito, no, ilan po sa atin ang nakakaalam kung ano ang mangyayari ngayong 2026. Bagamat maraming mga manghuhula ngayon, ano, pero marami po doon sa kanilang hinula ay hindi totoo. At ang problema, pagka tayo po ay maniniwala sa kanila, ito lang po ay magdudulot ng takot sa atin. Ito po ay magpapabagal sa atin pong paglago. Kasi iniisip natin yun eh. Kaya ngayong gabi mga kapatid, ang una na paraan para lumago ang ating pong karunungan, let us admit that we lack wisdom. No? Let us admit our lack, ang ating pong kakulangan. Okay? Ang sabi sa Proverbs 26 verse 12, ang sabi po ni Haring Solomon, do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. So dito ano po, madalas ito po ang ating attitude, no? Minsan ayaw natin magpaturo or ayaw natin magpakumbaba, ayaw nating tanggapin na kailangan natin ng tulong. Pero ang sabi po dito ni King Solomon, nakakita ka na ba ng isang tao na feeling matalino, feeling magaling siya? Ang sabi pa dito, mas mabuti pa yung mga walang alam. May pag-asa pa sila. Okay? So, ngayong sa pagharap po natin sa 2026, wag po tayo mag-feeling na matalino o marunong. Lalo na sa harapan ng Panginoon. Sapagkat hindi po enough ang atin pong karunungan
para tayo po ay makasurvive ngayon pong 2026. At katulad nga po ng isang may sakit, no, kailangan tanggapin muna niya na may sakit siya. No, alamin niya na kailangan niya ng doktor para siya ay magpagamot. Yan po ang unang paraan or step, no, para mag-increase ang atin pong karunungan. Alamin natin na kulang tayo. Okay? Ang sabi nga sa Proverbs 3, 5 and 6, ito po ay paborito nating talata. Ang sabi niyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. No? Do not lean on your own understanding. No? Sa atin pong mga pagpapasya, sa atin pong pagpaplano, at sa atin pong reaksyon sa problema, sa pressure, at sa tagumpay, kailangan ma-realize po natin na kailangan natin ng karunungan. Okay? Kulang tayo. No? Hindi natin alam kung paano magre-react, magpaplano, at magpapasya ng tama. Okay? So yun po ang una na dapat nating gawin kung gusto po nating mag-increase ang ating pong wisdom. Kung gusto nating maging mabunga ang 2026 sa buhay natin, let us increase in wisdom. At paano po ang unang dapat nating gawin? Let us admit our lack of wisdom. Ang pangalawa na kailangan po nating gawin, no? Hindi lamang admit that we lack wisdom. Second, let us ask the Lord, no? Let us ask the Lord. Humingi tayo sa Panginoon. Kung babalikan natin ito pong James chapter 1 verse 5. Ang sabi po dito, if any one of you lacks wisdom, he should ask God. He should ask the Lord, no? Hindi dito sinabi ni James na he should ask his teacher or his parents or their parents, or he should read books about wisdom or philosophy or any books. Okay? Or he should rely on experiences. Okay? Hindi po yun ang advice ni James kung ikaw ay nangangailangan ng karunungan. Bakit ba sinabi ito ni James? Sapagkat yung sinusulatan niya dito ay mga mananampalataya na inuusig. Na itong mga mananampalatayang ito, nagtataka sila. No? At yung iba ay nadi-discourage. Sapagkat bakit ganun? No? Sa kabila ng kanilang pagsunod sa Panginoong Hesukristo, ay bakit sila ay nahihirapan? Sila ay inuusig pa rin. Sila ay hirap sa buhay. No? So, in-explain dito ni James, no, ang purpose ng Panginoon, bakit dumadanas ang mga tagasunod ng Panginoon ng suffering. At kung talagang hindi mo pa rin maintindihan, you ask God for wisdom. At ang sabi dito, paano sasagot ang Panginoon? Ang sabi niya sa verse 5, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. So, napakaganda, no, ng pangako ng talatang ito. Pagka kulang ka sa karunungan, humingi ka sa Diyos. No? Why? Because He is the source of wisdom. Tandaan po natin yan. No? Kung hindi mo maintindihan ang takbo ng buhay mo, kung hindi mo maintindihan kung anong nangyayari sa iyong buhay, you go to God. Okay? Yung iba, pagka hindi nila maintindihan, may paliwanag, no, bakit sila nahihirapan, ang ginagawa nila, lumalayo sila sa Diyos, nagtatampo sila sa Diyos, at hindi na sila naniniwala sa Panginoon. Okay? Itong mga nagdaang araw, marami po akong nakausap ng mga hindi na naniniwala sa Panginoon. At tinanong ko sila, paano sila umabot sa ganung paniniwala? Ang sabi nila sa akin, may hiningi sila sa Diyos at hindi sila sinagot ng Panginoon na naaayon sa kanilang paraan na gusto. So yun po madalas ang atin pong paraan ng pananalangin. Pagka tayo humingi sa Panginoon, ang gusto po natin yung sa panahon at sa paraan na gusto po natin. At pagka hindi nangyari yun, nagkakaroon po tayo ng pagdududa. Mga kapatid, tandaan po natin, kung inyong babalikan ang panalangin ng Panginoon, ano po, doon sa Garden of Gethsemane, ano po, ang sabi niya, not my will, but yours be done. No? Yung kalooban mo ang mangyari, hindi yung sa akin. So, mga kapatid nawa, ganun din po tayo pagka tayo mananalangin, pagka tayo hihingi sa Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon, yung paraan ng Panginoon, yung timing ng Panginoon, nawa ang mangyari sapagkat yun ang mabuti sa atin po. Okay? So, dapat humingi tayo directly sa source ng wisdom at yan po ay ang Panginoon. At kung babalikan nga po natin
Merong dalawang paraan ang Panginoon ng pagsagot, no? Sa kahilingan natin na bigyan tayo ng karunungan. Una, ang sabi niya dito, who give generously, no? Who give generously. So, pagka nagbigay siya ng karunungan, hindi tayo titipirin, no? Talagang ipapaliwanag niya sa atin, ipapakita niya sa atin kung ano talaga ang kahulugan ng mga bagay na hindi po natin maintindihan. No po? Tuturuan niya tayo kung ano ang dapat nating gawin. Hindi lamang generously, but graciously. Kasi ang sabi po dito sa verse 5, who give generously to all without finding fault. Okay? Without finding fault. So, ibig sabihin, wala siyang itatangi. No? Kahit hindi ka tapat sa kanya, basta humingi ka ng karunungan sa kanya, ipagkakalob niya to. Okay? So, huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot at huwag nating kalimutan, no, na sa Panginoon tayo humingi ng karunungan pag may mga bagay na hindi tayo maintindihan sa ating pong buhay. Sapagkat ang pangako niya, He will give it to us generously and graciously. At tandaan po natin, ang Panginoon lang ang makapagbigay nito at makakapagpalago nito, no? Pagdating po sa growth, ang Panginoon po ang in charge. Walang anumang bagay ang pwedeng makapagpalago, kundi ang Panginoon lamang. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. Ang sabi pa po sa verse 7, so neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. So, ang Diyos lamang ang talagang makakapagpalago. Ang dapat lang nating gawin, yung kaya nating gawin. No? Dito, sabi ni Apostol Pablo, ang kaya nating gawin ay magdilig at magtanim. Pero yung magpalago ng tanim, yun ay role ng Panginoon. Tayo po, ang ating kakayahan ay mag-aral, basahin, alamin po ang salita ng Diyos. At ito ay sundin. Yung paglago natin, yung pagdami ng ating kaalaman at pag-apply nito sa ating pong buhay, ang Diyos po ang gagawa noon. Okay? Kaya nga dapat humingi tayo ng karunungan sa Panginoon, humingi tayo ng tulong sa Panginoon sapagkat ang pangako niya, He will be gracious and generous in giving it to us. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung meron tayo na dapat i-improve, i-develop ngayon pong 2026, let us pray that we will increase in wisdom. Ang una po nating dapat gawin, we need to admit our lack. Second, we need to ask the Lord. And then ang pangatlo po, na kailangan nating gawin para mag-increase ang ating pong wisdom, we need to apply the lessons. No? We need to apply the lessons. Ano po itong mga lessons na ito? Ito po ay ang lahat ng salita ng Panginoon na napapakinggan natin, nababasa natin sa bawat araw, sa bawat Miyerkules, sa bawat linggo ng ating pong pagtitipon. Bakit po natin ito ginagawa for 52 weeks? Para mapuspos po tayo ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang salita ng Panginoon po ang magpapalakas sa atin, ang magpapatatag sa atin, ang magsasabi sa atin ng tamang daan, ang mag-iiwas sa atin sa maling daan, ang magbabalik sa atin sa tamang daan, at ang magpapanatili sa atin sa tamang daan. Kaya kung hindi po tayo nag-aaral, kung wala po tayong panahon, kung bihira lang tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, kukulangin po ang atin pong karunungan. At nakakalungkot, itong 2026 ay masasayang ulit sa atin pong buhay. Kaya mga kapatid, ngayon pong gabi, sa simula ng taon, sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita, sa mga pagbabasa po natin, sikapin po natin sa biyaya ng Diyos na maunawaan, maintindihan. Hindi naman kailangan na marami kang maunawaan at maintindihan. Kahit may isa o dalawa ka lang na maalaala at ito'y maisagawa mo, then your wisdom will increase. Lalago, mag-i-improve po ang atin pong karunungan. Ang sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 24, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on
the rock. Okay? So, ang isang tao daw na nakikinig ng salita ng Diyos at ito ay kanyang isinasagawa ay parang isang marunong na tao na kanyang itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang ibig sabihin noon, you have a strong foundation na pagdating ng bagyo, no? Pagdating ng mga unos sa buhay natin, mananatili kang nakatayo. Okay? Ngayong 2026 mga kapatid, hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero one thing is sure, ano po, marami na naman tayong hamon na makakasalubong. Maraming mga problema, maraming mga unos, mga bagyo, mga kalamidad, kasamaan. Ngunit ang pangako ng Panginoon, ang kanyang salita, ang ating magiging gabay, ang kanyang salita, ang ating magiging panangga, at ang ating pong sandata. Mapapaglabanan at mapapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok at tukso ngayong pong 2026 kung iaangkop po natin sa ating pong buhay ang kanyang salita. Kung magiging marunong po tayo sa bawat sitwasyon ng ating pong buhay. Ang sabi pa po sa James chapter 1 verses 22 to 25, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Sabi dito, kung sino man ang gagawa ng kanyang narinig buhat sa kanyang salita, will be blessed. No? Pagpapalain sa lahat ng kanyang gagawin. Gusto nyo bang maging blessed sa bagong taong ito? Ito po ang sabi ng kanyang salita. Gawin mo kung ano ang kanyang sinabi sa atin. Gawin natin, i-apply natin ang ating mga narinig buhat sa salita ng Panginoon. Sapagkat kung hindi, ay para daw tayong isang tao na nung marinig ang salita ng Panginoon, no, para kang tumingin sa iyo sa salamin na nung makita mong may dumi ka sa mukha mo, pag alis mo, nalimutan mo agad. No? At ano ang tawag natin sa mga taong yun? Ano? Yung mga naglalakad sa kalye na marumi ang mukha. No? Di ba? Yun yung mga may problema sa pag-iisip. No? Kaya mga kapatid, may paraan para lumago ang ating karunungan. Lalo na ngayong 2026, kailangan po natin ito. Ang una, we need to admit that we lack wisdom. Second, we need to ask the Lord. And then ang pangatlo, we need to apply the lessons that we will be learning from His Word. I'm sure ngayon pong gabing ito ay may bago tayong natutunan at sa atin pong mga devotions, yung atin pong nababasa every morning, meron pong mga itinuturo na ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, nawa wag natin itong malimutan. Wag natin itong baliwalain sapagkat maraming pagpaplano, maraming pagpapasya, maraming mga problema at pagtatagumpay na makakaharap po tayo ngayong taong ito. Ipanalangin natin mga kapatid na ang ating pong karunungan ay lumago, that our wisdom will increase upang maging mabunga, maging fruitful po itong bagong taon sa bawat isa sa atin. Upang magkaroon po tayo ng mapagpala at mabungang bagong taon. Tayo pa'y manalangin. Salamat Panginoon sa paalala ng iyong salita. Salamat po sapagkat nalaman namin ito sa simula ng taong ito. Kaya Panginoon, tulungan mo kami. Help us to increase our faith. Katulad po ng nangyari sa Panginoong Hesukristo, lumago siya sa kanyang karunungan. Panginoon, tulungan mo kami na huwag makalimutan yung mga paraan. Aminin namin na kulang kami ng karunungan at humingi kaming patuloy sa inyo. At amin pong iangkop sa buhay namin lahat ng amin pong mga matututunan. Sapagkat sa ganito lamang paraan, lalago ang aming karunungan, magiging tama ang aming mga plano, pagpapasya, mga reaksyon sa mga problema, sa mga pressures, maging sa pagtatagumpay. At kung mangyari ito, Panginoon, magiging mabunga ang aming taong ito. Kaya Lord, itong salitang ito ay naway matanim sa puso't isipan namin ngayong gabi ito. Tulungan mo kami na laging magpakumbaba sa inyo at humingi po ng tulong sa inyo.
sapagkat ayon nga sa salita mo namin pong napag-aralan sa Book of James, ito po ay inyo pong mabiyaya at masagana na ipagkakaloob sa amin. Kaya Panginoon, salamat po sa inyong salita, salamat sa inyong paalala. Gabayan mo kami ngayong 2026. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat at Happy New Year sa bawat isa.